Buhay pa pero itinala ng patay ng SSS ang isa nitong miyembro. Kaya hindi binibigyan ng pensyon. Tanong niya, bakit tinanggap pa ng SSS ang mga buwan ng hulog? Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Hindi magandang balita ang bumungad kay Evangeline noong 2017 pagtuntong niya sa edad na 60. Akala niya makakakuha na siya ng retirement pension mula sa Social Security System o SSS pero Kaso sabi, Mami, ilan ka ba? Sabi ko, bakit? May kumuha na ng burial mo. Mamaloob ko, tsaka talagang maano sa dibdib ko. Ba't ginanon nga ako? buhay na buhay pa pero pinatay na raw sa record ng SSS si Evangeline taong 1983 noong 26 anyos pa lang siya. Lumabas sa record ng ahensya na may kumuha na ng lump sum ng kanyang death with funeral benefits noong 16 ng Disyembre ng parehong taon. Napaiyak ako, sabi ko, ba't naman ginanon nila ako? Pero ang nakapagtataka, tinanggap pa umano ng SSS ang hulog niyang mga kontribusyon kahit patay na siya sa kanilang record. Ang nasa isip ko naman po pag talagang namatay ako, may makukuha yung mga anak ko. Basta tanggap sila ng tanggap ng hulog ko. Ang naturang inaing, agad na idinulog ng inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno. Sa ngayon ay masusing iniimbestiga ng SSS ang nangyari noong 2017. Pinag-aaralan na rin nila kung may matatanggap na benepisyo ang miyembro na buhay pa at nakapaghulog din ng kontribusyon. Nangangako ang ahensya na magbibigay ng update sa sandaling may resulta ng investigasyon. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Hihilingin ng mga prosecutor na linawin ng Senate Impeachment Court ang mga utos nito sa Kamara. Kabilang ang pagbabalik sa Articles of Impeachment na anilay kalabisan o grave abuse of discretion. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Grave abuse of discretion. Yan ang tingin ng bagong talagang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio O. Dibucoy sa ginawang pagremand ng Senate Impeachment Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pagremand. Galing sa UP College of Law si Bucoy na may mahigit na 40 taong karanasan sa paglilitis. Miyembro siya ng Free Legal Assistance Group at Mabini, mga samahan ng mga abogadong nagtatanggol sa karapatang pantao at interes ng publiko. Kinontra ni Bucoy ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na walang limitasyon ang Senate Impeachment Court sa pwede nitong gawin. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Kinukunan pa namin ng pahayag si Escudero. Pero may aksyon ba ang House Prosecution Panel kaugnay sa umunay kalabisan ng Senate Impeachment Court? Kung meron pong pagmamalabis under the expanded jurisdiction of the Supreme Court, sila ang pwedeng mag-awat. Subalit, hindi po garantisado na ang Supreme Court will assume jurisdiction. Ang nagipong kalakaran, the Supreme Court will respect the internal rules and yung kalakaran ng Senado as an impeachment court. Tanging ang Supreme Court po kung merong dudulog sa kanila. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel, sa mga susunod na araw ay maghahain ng mga prosecutor sa Senate Impeachment Court ng mga motion at manifestation. Tiniyak niyang hindi ito magiging sanhi ng delay sa impeachment proceedings. Kasama rito ang paghingi ng paglilinaw sa mga utos ng Senate Impeachment Court sa Kamara. Ilan na rin ang pumuna sa umanay pagkiling ng ilang senator judges kay Vice President Sara Duterte. Hihingin ba ng prosecution panel na mag-inhibit ang mga ito mula sa impeachment trial? Pinag-uusapan po yan.
Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-usap ng prosekusyon sa kanilang mga posibleng witness. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kung sa ilang paaralan kulang ang mga classroom sa Cebu City, may mga klaseng ginagawa sa school building na may malalaki namang bitak. Inirekomenda na yung bakantihin pero wala namang paglilipatan ng klase. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nitong Marso, inirekomenda na ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na bakantihin ang Buhisan Elementary School. Sa isinagawa kasing inspeksyon, nakita ang malalaking bitak sa gusali. Bitak-bitak na rin ang lupang kinatatayuan ng paaralan dahil walang malilipatan. Nagpatupad ng blended at modular learning ang nasabing paaralan. At sa pagbubukas muli ng klase ngayon, nakita ang ginagamit pa rin ang paaralan para sa mahigit 700 elementary at mahigit 300 high school students. Ayon sa principal, gustuhin man nilang lumipat, wala silang malilipatan. Nga mo kasabutan dito kung mag-uwan og kusog mo na nga mo shift mo into MDL, particularly kanang modular. Nag-alala ang DepEd Regional Office sa kondisyon ng mga mag-aral at guro. Kaya makikipag-ugnayan ang tanggapan sa Cebu City Hall para mahanapan ng agarang solusyon ang problema. I want also to see with myself with the mayor, with the barangay captain and the school header. Kung unsa gyud ang namong mabuhat, no? Umaasa ang prinsipal na maisakatuparan ang pangako ng Cebu City LGU na mahanapan ng permanenteng solusyon ang problema nila. Nag-wait jud mi sa kuan, mo trabaho ni ana kay naman toy propose nga kuan mag soil testing unsa toy mga process ana i-repair ba nila. Ayon sa Cebu City Hall, may lupa ng paglilipatan na apektadong paaralan pero may mga proseso pang kailangang gawin. Kaya magsasagawa muna ng soil testing ngayong linggo at saka gagawin ang retrofitting. Naghimo na sad og puwi sa construction unya pohon diya sa buhisan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. May karanasan na sa Estrada impeachment trial ang isa sa mga tatayong defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Naging kliyente rin niya ang mga ampatuan sa Maguindanao Massacre case at si Senator-elect Ping Lacson sa Curatong Baleleng case. Kilalanin siya at iba pang abogado ng bise sa pagtutok na ito ni Maki Pulido. Batay sa entry of appearance sa impeachment court, mga abogado mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm ang tatayong defense team ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Pangungunahan ito ni Siegfried Fortune, UP Law graduate na may karanasan na sa impeachment trial. Noong taong 2000 hanggang 2001, tumayo siyang abogado nang ma-impeach si Nuoy Pangulong Joseph Estrada. Kabilang din sa mga kliyenteng ipinagtanggol niya ang mag-amang ampatuan at iba pang sangkot sa Maguindanao Massacre noong 2009, kung saan 58 ang pinatay kabilang ang 32 mamamahayag. Bagamat nag-withdraw kinalaunan bilang abogado dahil sa potential conflict of interest, patuloy na hinawakan ng kanyang law firm ang kaso. Naipanalo rin ni Fortune ang murder case na hinarap noong 1995 ni ngayon Senator-elect Ping Lacson. Kaugnayan ng akusasyong rub out at hindi shoot out ang ikinamatay ng 11 miyembro ng sindikatong Curatong Baleleng sa kamay ng Task Force sa Bagat na pinangungunahan noon ni Lacson sa ilalim ng nooy Presidential Anti-Crime Commission. Bukod kay Fortune, kasama rin sa defense team ni VP Sara si Gregorio Narvasa II, co-founder ng law firm. Anak siya ni dating Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa na kabilang din sa mga defense counsel noon sa ERAP impeachment trial. Makakasama nila ang 10 iba pang abogado mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm. Batay sa parehong entry of appearance sa impeachment court, kasama din sa defense team ni VP Duterte si Michael Poa, dating tagapagsalita ng Office of the Vice President at 3 iba pang abogado.
Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Dumepensa si Senador Bato de la Rosa kasunod ng mga punang hindi totoong tao kundi AI ang nasa bidyong isinare niya kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol din siya ng bise habang ang palasyo iginit na hindi dapat galing sa mga opisyal ang fake news. Nakatutok si Rafi Tima. Umani ng samot-saring reaksyon nang i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. This is obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador de la Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung iso-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis rin itinaman ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media, I were a social media account owner, and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Pero ang Malacanang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni Senador De La Rosa. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Aminado ang mga eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip dahil sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, doble ingat dahil magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa na apektado ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa dagat malapit sa San Juan, Batangas, huling namataan ng LPA. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon. Pero ramdam ang direktang epekto niyan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Posible ding magpaulan ang mga kaulapang dala ng easterlies, pati ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan na sa Northern at Central Luzon, Mimaropa pati sa Calabarzon at Bicol Region. Mas malawakan at malalakas na ulan ang mararanasan, matitindi ang ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Halos ganito rin ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan. Meron ng mga lungsod na posibleng may panakanakang ulan sa umaga pero halos buong Metro Manila na. Bandang tanghali hanggang hapon.
Itinanggi ng Philippine Navy ang pahayag ng China na sumabay ito sa pagpapatrolya ng Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Tinawag na panlilin lang ng Philippine Navy ang pahayag ng China na sinabayan ng kanilang Navy ang joint patrol ng Philippine Navy at Japanese Maritime Self-Defense Force sa West Philippine Sea. Giit ng Philippine Navy, walang nakialam o humarang sa pagpatrolyang yan ditong Sabado. Bumuntot lang nila ang Jiangkai-class frigate ng China sa mga barko ng Pilipinas at Japan. Habang nasa Sabina, Ayungin Shoal at Baho de Masinloc naman ang mga dati ng dami ng Chinese Coast Guard vessel. The Philippine Navy did not monitor any coordinated air and maritime patrols in our maritime zones. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. Inihambing ng AFP ang paninindigan at stratehiya ng bansa sa West Philippine Sea sa laro ng chess sa harap ng mga balitang pinalalawak pa umano ng China ang nuclear capability nito. For our case, we use right versus might. So this is a different playing field altogether. No, the Philippines is playing somewhat like a strategic game. We're playing like a game of chess. No, we're using our voice to fight, and we're using the law. And arbitral ruling UNCLOS has already ruled in our favor, and thus this right, as our might, has shown its power. We cannot speculate on how others would fortify their defenses. Kasama sa stratehiya ang pagbili ng 2 Malvar-class frigates at mga paparating ng 12 bagong FA-50 fighter jets mula Korea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.